Isa sa pinakamaganda sa aming baryo si Loisa. Nasa elementarya ako nang siya ay nagpakasal sa solong anak ng mayamang negosyante. May-ari sila ng isang malaking kainan sa gawing bayan na kalaunan ay ibinigay na kina Loisa at sa anak nilang si Ramon. Araw-araw ay puno iyon ng parokyano dahil na rin sa sarap ng lutuin nila. Biniyayaan din sila ng isang supling kaya't kailangang huminto pansamantala ni Loisa sa pagtatrabaho sa kainan at pagtuunan ng pansin ang kanilang bagong anak. Lingid sa kaalaman ni Loisa ay hindi marunong sa negosyo ang asawa niya. Kalaunan ay binenta nito ang kainan na hindi alam ni Loisa. Nang malaman niya ito ay nagdamdam siya at naging dahilan ng madalas nilang pag-aaway. Palagi niyang sinusumbatan ng asawa dahil sa ginawang pagbebenta ng negosyo nila lalo at hindi kasi niya ito nalalaman. Sa hindi malaman na dahilan, napabalita na lamang na nawawala si Ramon. Sinabi ni Loisa sa mga kapitbahay na iniwan na sila nito kapalit ng ibang babae at tinangay pa ang kanilang anak. Naawa naman ang mga kapitbahay kay Loisa. Kahit ang pamilya ng lalaki ay walang mukhang maiharap sa dalaga. Bukod kasi sa binenta na ang pinaka-iingat-ingatang negosyo ay iniwan pa siya nito kapalit ang ibang babae. Matapos nga ang balitang iyon, lumipad na papuntang ibang bansa ang mga magulang ni Ramon para doon na manirahan dahil sa kahihiyang dulot na ginawa ng kanilang anak. Nagkaroon si Loisa ng iba't ibang karelasyon sa maraming lalaki. Marahil na rin ay dahil sa pag-iwan na ginawa sa kanya ng kanyang dating asawa. Pero kahit ganoon, dumating din ang panahon na nakilala niya si Alan. Isa itong piloto. Nagdesisyon silang magsamang dalawa sa iisang bubong at dahil kasal pa siya kay Ramon ay imposible ang gusto niya na muling maikasal. Nang mga panahong iyon ay naisip ni Loisa na magpakalat ng bagong tsismis tungkol sa dating asawa. Mabilis na kumalat sa buong baryo na namatay na si Ramon dahil sa isang aksidente at hindi na rin mahagilap ang bangkay nito. Tagumpay ang balitang ipinakalat ni Loisa. Nakumbinsi niya ang kanilang barangay na tumistigo na talagang namatay na nga ang kanyang dating asawa pati na rin ang kanyang mga magulang. Binigyan siya ng sertipikasyon na talagang pumanaw na nga ang kanyang asawa. Isang linggo lamang ang lumipas, nag-isang dibdib na nga sila ni Alan. Binawi niya rin ang restaurant na dating binenta ng kanyang asawang si Ramon sa tulong na rin ni Alan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Loisa na sadyang mahilig sa babae ang asawa. Mapapansing napupuno ng mga kababaihan ng kanilang kainan sa tuwing uuwi si Alan at bibisita doon. Alam niyang hindi lalaon ay mahuhumaling din ng asawa niya sa ibang babae. Doon nga'y napag-isip-isip ni Loisa. Hindi siya papayag na iwanan siya muli ng asawa. Noong mga panahong nararamdaman na niya na may iba ng kalaguyo ang kasalukuyang asawa, nilagyan niya ng laso ng pagkain nito at pinanood habang unti-unting namamatay. Tila wala namang nakapansin na nawawala din si Alan dahil na rin siguro sa piloto ito at madalas mawala ng matagal. Kung titigil naman siya sa kanilang lugar ay sandali lamang at wala rin talagang nakakakilala sa kanya doon ng lubos. Nagkaroon muli si Loisa ng relasyon sa iba't ibang lalaki. Isa rito ang isang lalaking may asawa na. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon na pilit itinago sa asawa ng lalaki. Ngunit hindi nagtagal, nakaramdam ng pagsisisi ang lalaki. Nakipagkita siya kay Loisa sa huling pagkakataon para sana'y makipaghiwalay. Alam na ni Loisa ang binabalak ng lalaki at muli hindi talaga siya papayag na iwanan na naman siya. Kaya noong gabing iyon, hindi na nakauwi ang lalaki. Agad nag-alala ang asawa ng lalaki at dumulog sa pulisya.
Unang pumunta ang mga pulis sa bahay ni Loisa at nagtanong. Inamin naman ni Loisa na nagkaroon sila ng relasyon pero hindi niya alam na kasal ang lalaki at dahil nga sa kulang ang ebidensya ng mga pulis, wala naman silang magawa kundi itigil ang kaso. Pero hindi pumayag ang asawa ng lalaki na mapunta na lamang sa wala ang kaso ng pagkawala ng kanyang asawa. Kaya nagtanong siya sa mga bahay-bahay at natuklasan niya ang mga kaso ng dating asawa nito. Si Ramon na sumama raw sa ibang babae kasama ang kanilang anak at nang matapos ay bigla na lang namatay at ganoon na rin si Alan na misteryoso na lamang ding nawala at hindi na umuwi pa sa kanilang bahay. Lumawak pa ang pagsasaliksik niya hanggang sa napag-alaman niyang may 12 lalaki pa ang nawawala na siya namang nagkaroon ng maiikling relasyon kay Loisa. Karamihan sa kanila ay mga turista na bumisitang panandalian lamang sa kanilang kainan kaya't walang nakapansin sa kanilang pagkawala. Dinala niya ang kanyang nalaman sa pulisya at agad naman nilang sinaliksik ang bahay ni Loisa. Natulala na lamang sila sa kanilang nakita. Isang malaking koleksyon ng mga kabaong na nakahanay sa isang kwarto ng bahay nila Loisa. 35 kabaong ang nasa loob kasama na ang isang maliit na kabaong na pinaniniwalaang ang kanilang anak ni Ramon ang nakasilid dun. Sinabi niyang hindi niya kayang mawala sa kanyang piling ang mga lalaking mahal niya kaya't kung plano siyang iwan ng mga ito ay nilalaso niya na lamang at inilalagay sa kabaong. Madalas pagkagaling sa kainan ay pupunta siya sa kwartong iyon para pagmasdan ang kanyang koleksyon ng mga bangkay na nakasilid sa kabaong. Patunay ito ng kanyang kagandahan at kung ilang lalaki ang nahumaling na sa kanya. Bawat isang kabaong pa nga ay may pangalan at petsa kung kailan niya ito nakilala, gayon din ang petsa kung kailan niya ito pinatay. Palatandaan na ang kabaong ay ginagawa na sa oras na makilala niya ang lalaki. Agad ikinulong si Loisa at nahatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Hanggang sa lumipas ang 2 taon sa loob ng kulungan at si Loisa ay misteryoso na lamang nawala. Walang makapagsabi kung saan ito nagpunta. Tanging isang piraso na lamang ng daliri sa loob ng selda nito ang nakita at pinaniniwala ang pagmamay-ari ito ng babae. Ang huli lang na nabalitaan ng mga preso tungkol kay Loisa ay nagkaroon ito ng relasyon sa isang pulis na nakadestino doon. Wala naman ding nangreklamo tungkol sa kanyang pagkawala. Wala naman din siyang pamilya na maghahanap din sa kanya dahil nga pinatay na niya ang mga ito. Ngunit may isang pulis na natatandaan na noong gabing nawala si Loisa na parang bula ay nakita niya ang kanyang mga kasamahang pulis na nag-iinuman at nagtatawanan pa. Ang di umano'y narinig ng presong ito mula sa grupo ng pulis na nag-iinuman ay, "Anak na, kaya pala maraming nahumaling na lalaki dito eh. Masarap pala talaga. Di na kailangan ng pampalasa. As in nanunuot ang lasa hanggang sa buto niya." At sabay na nagtawanan ang mga pulis na nag-iinuman. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments.
Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.